7 o'clock in the morning. Diaryo sa Cool Radio. Diaryo sa Cool Radio. Tuloy-tuloy ang mga balitaan, mga pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Hihimayin ang lahat ng anggulo ng mga balita. Mga balitang bitbit ng mga Radyo Patrol reporters. Diaryo sa Cool Radio. Ihahatid sa inyo ang mga tinig ng mga taong nasa likod ng mga istorya mula Lunes hanggang Sabado sa DWENFM 100.5 Cool Radio. Diaryo sa Cool Radio. Kasama si Ricky Pera. Cool Radio. COVID-19. Special coverage. Hello! Thanks God! It's Friday! Good morning! Ika-16 sa buwan ng October. Kamusta ho kayo? Maganda yung sikat ng araw. Ayan nung umagang ito. Alright? Ibig sabihin, marami ho tayong matatrabaho. Mga nanay sa tahanan, umpisa nyo nang maglaba. Yung mga magsasaka natin, latag-latag lang yung atin hong mga bagong aning palay. Ayaw ho nating ibenta dahil mura, ibilad ta at gawin nating bigas. Saka natin i-stock. Alright? Good morning sa inyong lahat. Yun ang mapagpalang pagbati ho namin sa inyo. Good morning! Hanggang 8:30 lang ho tayo ngayong umaga sa Diaryo sa Cool Radio. Kamusta ho kayo? Dahil ngayon ho ay Friday. Ngayon ho yung pagsusulit ng ating mga module. Ibabalik ho natin yan sa mga paaralan. Kukunin natin yung pang third week. Alright? Pagkatapos ng third week, hindi ko lang alam kung meron kayong pang fourth week, no? Salamat naman doon sa sangguniang palalawigan ho natin na makakatulong rin sa pangailangan ng mga bond paper. Ang ating mga teachers. Alright, good morning. Jimboy, papunta na dyan si Maverick, no? Hintay mo lang at namatapasan na. Alright, good morning. At siyempre, sa mga magulang natin at sa mga estudyante natin, pati tatapos na, no? Sa kanilang pagbabasa, pag-aaral ng module. Right? Sige. At pa third week na tayo. Ang haba din ang bibilangin natin. Hanggang 8th week, yung first quarter. Pagkatapos ng first quarter, may second quarter ho tayo. Third quarter. Hanggang fourth periodical. Yan yung ang kalagayan ng ating mga estudyante. Nakakalungkot nga lang at nadadagdagan yung bilang ng mga estudyante sa iba't ibang bahagi ng ating
bansa dahil yung suicide, yung pagsusuicide dumarami yung bilang sa buong bansa kung saan panig dahil sa mujol. Mukhang hindi kinakaya ng ilan nating mga estudyante. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, mababasa ba ng estudyante yan? Yang 1,000 pahina sa loob ng isang taon? Nasulo-sulo siya? Tama nga naman, Stress sa atin ng mga estudyante, stress sa atin ng mga teachers, yung paggawa ng module. At mukhang nagkamali yung DepEd ng pag-compute kung ilang bond paper yung kakailanganin nila sa milyong estudyante sa buong bansa. Kita mo, dito nga ho sa ating lalawigan, yung mga teachers ho natin, computed na ho nila, yung bilang ng kanilang gagamiting bond paper sa loob ng 1 linggo sa buong eskwelahan. Sa isang eskwelahan lang ho yan. Ang laki pala ng kailangan ng DepEd kung modular yung gagamitin. Almost 50 billion pesos. Ganun kalaki. At saka nga, dininig ho ng Senado yung budget ho ng DepEd, maraming natukoy. Itong si Congressman Marcoleta ng Tarlac, magaling yan, Nung pagdingig dun sa franchise ng ABS-CBN, siya yung maganda yung mga paliwanag, makatotohanan. Pagdinig dun sa problema ng mga magsasaka, may katotohanan, di ba? Sa DepEd, mukhang naging viral itong si Congressman Marcoleta ng Tarlac dahil sa mga pagpuna, sa ilang ahensya ng gobyerno na may katotohanan. Alright, sa atin wala ho tayong problema dito sa Camarines Norte. Sabi nga ni Marcoleta, naubos na, tinulungan na ng LGU. Yung ating DepEd kasi nga mali yung computation. Magkano? Napakalaki pala, napakalaki ng bilang na kailangan, Imagine nyo nga, kami nagtataka dito, isang maliit na eskwelahan, 200 rim sa isang week ang kailangan sa lahat ng estudyante. 1 by 1. 1:1. Ilang subject yon? Mag-ilang pages ang isang subject? Sa loob ng 1 linggo, 200 rim yung kailangan. How much more yung mga malalaking eskwelano natin? 1,000 ang estudyante. Ganun ho yun, napakasimple lang, na computation. 200 rim, bibigyan ka 45. Susunod na 15. Yung tanong. Ang tanong, pagkatapos nitong 3rd week, o makakasurvive ba tayo sa 4th week? Yung 5th week ba natin, masusurvive tayo? Dahil lahat ng uyanta ng MOOE ng eskwelahan ay na-divert na sa bond paper at saka sa ink. Yung 4th week, bago matapos ang Disyembre. Good morning, Kuya Ricky, sabi ni Ate Lita Oliva. At sa lahat ngayong umaga, merong paggawain dyan ho sa Tulay na Lupa, sa 902nd Infantry Brigade, sa barangay Tulay na Lupa, ayun ho umaga. Papasinayahan yata yung tirahan ng atin ho mga balik-loob, na mga kapatid mula ho sa kabilang panig, ng atin hong pamahalaan. 2 panig lang yan yung rebelde at saka yung nasa administrasyon. Kung sa politika, oposisyon at saka administrasyon. At salamat ho sa atin ng Governor Ege Tellado dahil katuwang ang atin ng provincial government, ang Philippine Army,
ang mga local government unit sa buong probinsya dito ho sa ICLE program ng ating hong gobyerno na hinihikayat na magbalik loob na tayo. Huwag na nating pag-usapan yung ideolohiya na ang nagkakaroon lang ng sigalot sa ating hong komunidad. Alright, 38 minutes. Magandang balita ngayon. Kuha mo ba yung hindi ko yata na ipasa sa iyo yun, yung sa fire truck. Meron. Kasi nga, ang Bicol Radio ng Bureau of Fire Protection, mga ugang, kahapon ho ay tumanggap dahil itinan-over sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City, yung 18 unit of 100 gallons fire truck sa Camarines Sur, Albay, Masbate, Sorsogon at Camarines Norte. Congratulations! At ito ang ating Bureau of Fire Protection Regional Director Fire Senior Superintendent Renato B. Capos ay nag-receive ho ng umaabot sa 18 fire truck para ho sa Bicol. Tinon-over sa ating provincial Fire Marshal ng Camarines Sur at ganun din sa Camarines Norte, Albay, yan ho yung Sorsogon and Masbate. Sa Camarines Norte ay congratulations sa Santa Elena Fire Station. Meron ho kayong bagong fire truck. Alright, very good, kasi luman-luma na yung fire truck ng Santa Elena, Parang, na yata, bulok na. Alright. At siyempre ba, basta meron, nakahagip tayo. Nakaisa tayo sa Camarines Norte. Yung Camarines Sur, ang dami. Gatchitorina, Siruma, Lagunoy, Ragay, Sipukot, Lupi, Del Gallego, Cabuzao, Goa, San Fernando. Ang dami nila, At itong Sorsogon ay Bacon at sa Masbate naman ay Katayngan. Sa Camarines Norte ay Santa Elena at Albay, Santo Domingo. Thank you very much. At alam mo, hindi lang ho yan yung magandang balita, yan ang ating DepEd. Umabot pala sa 606 billion. Balik tayo sa DepEd. Budget for 2021. Nagkaroon talaga ng deliberasyon, Yung mabagong kapulungan, binusisi yung panakalang budget ng DepEd, pero naaprubahan naman po ito. Kaya nga kagapon, Congressman Marcoleta, binanata na naman yung DepEd. Dahil ho doon sa module. Kung ginawa nga naman libro, ay di presentable pa. Hindi yung naka-stapler, tatagal ba yan? Sayang ang pananalaping igugugol sa module. Kung ginawa nga naman libro, sabi nga ni Congressman Marcolita, may gustong tumulong sa inyo, ayaw nyo namang, ayaw nyo naman tanggapin Ay di yan. Ayan. Pero, tayo ay natutuwa dahil naaprubahan naman yung budget ho natin dito sa unang distrito. At ang galing din ng ating kasing kongresuman Nakita niyo naman nandun na sa sa mababang kapulungan ng kongreso agad-agad. Dahil mas pinataas po ng ating ng kongresuman yung budget ng DepEd na umabot sa 53,923,000, mas mataas po kaysa dun sa dating budget natin na 50,202,000. Kasi marami hong ipapagawa, Papagawa ng mga classroom, magsasaayos ho ng paaralan, pagbili ho ng mga gamitan, pang-edukasyon, at dagdag na 28 bagong teaching position. Thank you very much madam. At makakapagpagawa ng 8 new classroom.
Kapayos ng 19 na classroom at makakabili ng gamit para sa 53 school sa 5 bayan ng 1 distrito, yung budget na ipinaglaban ng ating noong congresswoman. Thank you very much. Ano ho? At ang isa pa dito, mga ubang, hindi lang sa edukasyon. No ho? Yung ating noong congresswoman sa unang distrito ay naglalaan ng pundo. Oh? Kita mo nga, Kuya Philip, ano ho? Yung budget, yung proyektong pang-edukasyon, kasama ho dyan, yung prioridad ng ating hong Congresswoman Josie Banning Talyado. Alright? So, ang dami. Sabi nga po, ay yung mga konstruksyon ng mga bagong silid-aralan, M. Hebrado Elementary School, Santa Elena, 15 million, pagkumpuni ng pagsaayos ng mga silid-aralan, Marcos Pimentel Elementary School, sa bayan ng Labo, 1 million, Bayabas Elementary School, 2 million, Calaburnay Elementary School, 2 million, pagsaayos ng elektrisidad sa mga eskwelahan, Kapalonga Community School, 2 million, Magsaysay National High School, 1 million, Bagong Silang 2 National High School, 2 million, Larap Elementary School, sa bayan po ng Jose Panganiban, 1.8 million, Gawad Kalinga High School, Jose Panganiban, 1.4 million. Dami ho, mauubos ang oras natin. Basta, yung budget dyan ay pinaglaban ng ating ng congresswoman, mga pang-edukasyon ho, yung kanyang pinaglaanan. Sa edukasyon lang ho yun, marami pa ho. Sa pagtulong, livelihood program, etc. Congratulations ho, maraming salamat. Sana all. Sabi, alam ko naman sa 2nd District gayon din, no? Si Ate Toots Panotes. Si Ate Toots nga, namigay ng bisikleta sa San Lorenzo San Lorenzo Ruiz. Ate Toots, namigay ng bisikleta doon sa ating mga kababayan dyan sa San Lorenzo. Kasi nga, alam nyo naman, pandemic, yung pangunahing sasakayan ho natin, bisikleta. Okay, salamat din ho. At hindi naman naglalayo yan, dalawa na yan no? Hindi lang masyadong, sabihin na natin, mahina lang yung yung nagbibigay informasyon, sa panig ni Ate Toots Panotes. Meron ba si Ate Toots na PIO? Mayroon yata Alam ko marami din ginagawa si Ate Toots hindi lang nalalaman ng atin ng mga babaeng 2nd District. Hindi naman nagpapabayayan si Ate Toots. Lalo na ngayon mukhang nagpaparamdam si Catherine Barcelona Reyes, na kakandidata daw sa 2nd District. Dito po, ako po, taga-Talisay. Di sige. No, kung gugustuhin kayo ng taong bayan, wala namang problema. Lahat ay may kalayaan, no? Doktora daw kakambyo, aalis doon sa sa 1st District. Ano sabi? Upot-upot. Hindi. Yung track record ng ating congresswoman doon, lalabanan ng puro pangako, alang mangyayari. Dito sa 2nd District, akala mo, tahimik lang yan si Ate Toots. Akala walang ginagawa si Ate Toots, no? Tahimik lang Sige lang ang bisita sa barangay. Sige, pamimigay ng bisikleta, mga food packs. Akala walang ginagawa. Di doon anya ako 2nd District, sabi ni Doktora. At wala anyang ginagawa si Ate Toots. Bahala ho kayo. Kayo naman yung maglalaban-laban. At meron pang tsamot-tsaring mga loob. Hindi ho yan. Malayo pa ho yan. Yung mga sinasabi ho natin na di umano ay line up. Hindi ho. Dapat balik ho muna tayo sa normal. Gawin ho natin yung atin ho mga trabaho. Paglingkuran ho natin ang atin hong mamamayan. At higit sa lahat, love
your neighbor. Sabi nga minsan, nung napakinggan kong misa ng isang pare, kung may pag-ibig sa puso ng lahat o sa puso ng bawat Pilipino, walang sanang gayaan, walang sanang sigalot, walang korupsyon. Lahat ay para sa tao, lahat ay para sa mamamayan. Ganda. Ganda nung mensahe nung isang pare, no? Yung ating mga kababayan kung may pag-ibig daw sa bawat Pilipino, meron. Pag-ibig sa pag-ibig na pansarili. Hindi naman lahat. Maybe mas marami nga yata kasi pagka minsan pag-ibig sa sarili yung ay nako. Alright, sige mga ugang at atin pa hong ibang mga balita na aprubahan na Papa Philip. Yanong budget natin. Hindi pa sinasampa sa hearing laang naaprubahan na ho Sangguniang Panlalawigan sa kanilang budget hearing na tinapos kahapon. Na umaabot sa more or less 1.7 billion yung budget ng atin hong probinsya. Congratulations sa atin hong mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa panguna po ng atin hong acting governor o acting vice governor Concon Panotes. At syempre, ang namayani ho dito, ang atin hong masipag na committee chair of finance, si board member Artemio Bihog Serdon ng unang distrito. So, yung nakipagtalas-tasan ng husto sa mga budget ng ating departamento ng ating hong pamahalaang panlalawigan. Ito ho pagkatapos ng budget hearing at napagkaisaan ng ating hong mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Andyan ho si Stanley Alegre ng bayan po ng San Vicente. Si Atoy Moreno ng bayan po ng Daet. Si Ate Aida Dasco ng bayan po ng Labo, Bong Quibral ng Labo, at Rene Herrera ng bayan po ng Binsons. At ang atin pong mga representative, galing ho sa Liga ng mga Konsihal, si Kuya Narj Baning. Sa Liga ng mga Barangay, si Kuya Ramon Baning, at sa Kabataan ay si Kuya Michael Aling. Lito talaga ako sa apelyido mo, Kuya Kuya Mike. At nandiyan din po yung tatlong board member natin, Godfrey Parale, si Mike Anlas at si Ranran Algalado. Alright, so kahapon ay formal nang tinapos ang pagdinig sa iba't ibang department ng ating Sangguniang Panlalawigan, ng ating pamahalaang panlalawigan na dininig ho ng Sangguniang Panlalawigan. Alright? Almost 1.7 billion. Yun ho yung pagkakaalam ko yun. Alaki na hong budget natin. At sa Daet naman, yung due date nila kahapon, pag sumite ay October 15, dapat nakasumite na rin Sangguniang Bayan po ng Daet. Yun hong proposed annual budget for the calendar year 2021 lang. Sana matapos na rin agad kasi yung ating Sangguniang Panlalawigan tinapos na ho nila kahapon. Nakita natin na masaya ho ang lahat ng departamento, ang Provincial Treasurer Office, ang Provincial Accountant, ang ating Budget Office. Natutuwa ho sila dahil yung binalangkas nilang mga budget ay maluwag at tama sa panlasa ng ating mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Congratulations sa inyong lahat. At sa mga balita naman natin, pagpigil ng PRC sa COVID-19 testing. Huwag daw ikamahala. Sabi naman ng palasyo, sa national issue naman natin.
At yun na din hong COVID-19 cases sa Pilipinas. Umakyat na ho tayo sa 348,000. Oh, grabe. 348,000. No? Yung COVID-19 positive na naitala. Nagdagan ho kasi tayo ng 2,261 kahapon. No? Kaya meron na ho tayong 348,698. Ano ho? Nauna pa rin dito yung, siyempre, yung NCR. At kasama ho dyan, yung Pangasinan, Northern Samar, pumasok yung Quezon, sa Type 5 provinces na may matataas na kaso ng sakit na COVID-19, no? Dyan din ho yung Cavite. At, medyo mababa naman, ano? Tayo ay natutuwa dahil 2,000 na sana, hindi na nagsa 6,000, ano? Sige, samantala sa Bicol, ay mamaya pa ho lalabas yun, yung sa Bicol, ano? Yung update natin sa COVID-19 sa Bicol, mamaya hong 9 o'clock. Yung para po kahapon, pero nung isang araw, meron na ho tayo noon. At yun naman ho ay release na rin ho ng ating Department of Health, Bicol, kahapon. Sa ating probinsya, meron na ho tayong kabuang 40 positive cases sa mga kalalakihan at 34 naman sa mga kababaihan. Kaya meron ho tayong 74 na naitalang kaso ng COVID-19 sa ating probinsya. Kahapon ho, wala naman tayong bagong kaso, no? Pero still, na meron hong karamdaman ay 15 at 15 din ho yung active cases po natin sa Camarines Norte. Right? At meron ho tayong bagong 2 recoveries kahapon, kaya meron na ho tayong kabuang 56 COVID-19 patient na nakarecover. Simula ho nung magtala tayo ng COVID-19 sa ating probinsya. Alright? Sige. At salamat. Dahil sa patuloy ho nating pag-iingat. Alright? Sige, tuloy lang. Wear your face mask, social distancing, palaging maghugas ng kamay. Alright? Sundin lang natin yung health protocol. Para tuluyan na hong tayo makahulagpos. Ito po sa nagpapabagsak ng ating pong ekonomiya, itong pandemic na COVID-19. Sandali lang mga kapatid! Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Sa pagtutulungan ng DWE-FM Cool Radio, Cool Wave Broadcast Incorporated at ng Department of Education, Camarines Norte, mapapakinggan sa impilang ito ang Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo, isang pamamaraan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa COVID-19 na laganap ngayon sa buong mundo. Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo, mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa impilang nagpapahalaga sa edukasyon at mga kabataan. 100.5 DWE-FM Cool Radio. Makakamtan sa daigdig ng agham, tuklasin ang kalaman. Ang Paaralan sa Radyo ay hatid sa inyo sa kagandahang loob ni Governor Egay Taliando, 1st District Representative Josie Banning Taliando, 2nd District Representative Marisol Tuts Panotes, Daet Municipal Councilor Maria Eliza Liovic, Chairman Committee on Education, Sangguniang Bayan ng Daet, Engineer Ariel Huevas Caldit of AGC Constructions,
Mr. and Mrs. Rainier Morena, Kagawad, and Mrs. Larry and Bing Ilaw of Ilaw Japan Surplus and General Merchandise, located in front of main gate of Holiday Home Subdivision, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Mr. Edwin Taliado, Mayor Benito B2K Ochoa, former Basud Councilor Ronnie Samonte, Chairman of the Board, Bataan Shipyard and Engineering Company. Also brought to us by Vice Mayor Gina Yepiuco of Mercedes, Elaville Tours, Canoreco Board of Director Marshal Pajares of Vincent's District, Miss Joy Belmonte of Ezra Farm, located at Barangay Calabaga, San Vicente, Liga ng mga Barangay President, Punong Barangay Gary Cutauco of Barangay San Roque, Mercedes, Mayor Joseph Ascucha of Labo, former board member Paul Gatche, Municipal Councilor May Asis of Labo. Dahil sa Rural Bank of Jose Panganiban, nakapagpatayo ako ng pangarap kong bahay. Sa tulong ng Rural Bank of Jose Panganiban, kaya ko palang makabili ng sarili kong sasakyan. Noon, isa akong tendero ng isda. Maliit lang ang negosyo namin hanggang sa pinahiram ako ng Rural Bank of Jose Panganiban para sa karagdagang puhunan. Ngayon ay nagkaroon na ako ng sarili kong truck at nagsusupply na ako sa iba't ibang lugar. Pangarap mo bang magkaroon ng sasakyan? Pampribado man o pampasada? Sariling lupa't bahay o negosyong mapagkakakitaan? Sa Rural Bank of Jose Panganiban Incorporated, pangarap mo'y matutupad. We offer different products such as housing loan, business loan, financing, salary loans, and agricultural loans. We also offer regular savings, time deposit, checking account, properties for sale, and many more. For inquiries, just visit Rural Bank of Jose Panganiban, Camarines Norte Incorporated, located at Milagros Building, South Poblacion, Jose Panganiban, Camarines Norte, or at our branch office at the ground floor, Mines Hotel Building, Vincent's Avenue, Daet, Camarines Norte. We also have micro banking office at LCC, ground floor, Labo, Camarines Norte, and Candelaria Street, Paracale, Camarines Norte. RBJP now hiring accounting, bookkeeper, teller, field officers, loans clerk. Applicants may submit an updated resume and transcript of records to any of our office, Daet, Labo, Paracale, and Jose Panganiban. Be responsible. Drive safely. Drive safe. One Stop Driving School is now open to serve you. Enroll now at One Stop Driving School. 15 hours theoretical driving course, 8 hours practical driving course. One Stop Driving School. One Stop Driving School. Kumpleto ang kanilang amenities. Air-conditioned school rooms with LTO standard driving lesson track with obstacles para sa detalyadong pagtuturo. Enroll now. Be a responsible driver. One Stop Driving School LTO accreditation number DS-2020-00014-05. One Stop Driving School also serves vehicle insurance and medical certificate for drivers. Visit them at Poro 4, Barangay Eluihaw, Daet, Camarines Norte. Call or text 0961-026-8127 or 0936-924-5978. Mga Kamnorteño, magandang balita para sa inyo. Bukas na po ang Lorica Store. Sa Lorica Store, baka bibili kayo ng mga pangangailangan sa inyong pagluluto sa araw-araw. At sa mga nagnenegosyo ng pagtitinda ng mga street foods, sa Lorica Store, matatagpuan niyo po ang mga lutuing katulad ng siomay, kikiam, fish balls, squid balls, at napakarami pang uri ng paborito nating mga street foods. Tara na, punta na sa kanilang pwesto. Dito lamang sa Pineapple Street, malapit sa pamilihang bayan ng Daet. Bukas na sila, alas 5 pa lamang ng umaga. Lorica Store. Owned and managed by Angie and Alwen Lorica. Ito ang palatuntunan tunay na lingkod bayan. Ang programang tututok sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa
sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lang sa himpilan na tunay na naglilingkod sa bayan. DWEN-FM 100.5 Cool Radio. Taga saan po kayo, Nay? Pura Alawihaw. Kayo po ay si? Glenda Rai. Ilang buwan ka nang umiinom ng Coffee Bean? Magdadalawang buwan na po, Kuya Val. Ano po ang inyong nararamdaman nung kayo po uminom ng Coffee Bean? Ay, para sa akin po, guminhawa po ang pakiramdam ko, natanggal po yung mga pasma po sa katawan ko. Tapos yung uric acid ko medyo bumaba. May kagalingan po may kagalingan talaga siya. Coffee Bean, Healing Coffee, Mangosteen at Malunggay. 34-in-1 coffee. Nagpapalakas sa katawan, naglilinis ng bituka, nagpapalinaw ng mata, mga napasma, nangangasim na sikmura, at na-stroke, nahihilo, at kulang sa dugo. Pwede sa may high blood at diabetic, mabisa sa sakit ng ulo, sa may UTI, super antioxidant free radicals. Mabibili sa mga drugstores, grocery stores, at sa himpilan ng Cool Radio. Hanapin lamang si Kuya Val Matubang or mag-text sa 0909-505-1632. Coffee Bean, Healing Coffee, Mangosteen at Malunggay. 34-in-1 coffee. Ano bang hanap mo? Mga gamit sa bahay and other personal items. Tara na sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise. Meron sila mga original Japan items katulad ng mga furnitures, iba't ibang mga gamit sa kusina, appliances, cabinets, kitchen cabinets, stuffed toys, office table, dining table, computer chair, wall clock, decorative jars, bags and shoes, traveling bags, mga eleganteng plato para sa inyong mga espesyal na okasyon. Meron lahat niyan sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise. At meron din silang electric piano o keyboards, pati mga sports items at marami pang iba, pati speedboat, meron sila sa Ilo Japan Surplus. Malilito ka sa dami ng pagpipilian. And take note, hindi lahat surplus, kundi may mga brand new pa. Murang-mura, fresh from Japan, original, elegant, quality, practical, and affordable. Punta na sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise sa Porok 5, San Vicente Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Sa tapat lamang po ng main gate ng Holiday Home Subdivision. You may call 0930-882-3805 or visit their Facebook page at Ilo Japan Surplus and General Merchandise. Hurry now! Ilo Japan Surplus and General Merchandise has a new arrival of different items. Iba talaga pag sa Umamori Omse. Mag-i-enjoy ka ng todo. Saan? Sa Umamori Omse. Espesyal na lugar para sa magbabarkada, maging sa pamilya. Umamori Omse. Patuloy sa pag-aasikaso sa iyo kung maglilibang din lang. Suwabing lugar para maglibang, kumanta, at sa pagkain, hindi pa huhuli. Masarap ang luto, ang timpla ng lahat ng pagkain at pulutan na talaga namang babagay sa inyong inumin. Tulad ng mga cocktail drinks, hard drinks, at iba pa. At talagang okay sa kasayahan dahil hindi nagpapabaya ang mga nagagandahang very sweet na mga guest attendants. Ang musika, hindi pa huhuli. Latest ang mga kantahin sa videoke, maging sa classic, pwedeng-pwede. Umamori Omse, maganda, malinis, makulay. Pati sa CR, super linis, fully air-conditioned, para ka talagang nasa Japan. Sa Umamori Omse, hindi ka mapapaya pag niyaya mo ang iyong barkada dahil talagang magugustuhan at babalik-balikan. At sa tuwing anniversary, mas special ang gabi. May mga gimmick, parapol, may mga surprising prizes and souvenirs na binibigay ng Umamori Omse. Umamori Omse, nasa San Vicente Road, Center Plaza Complex, Lag-on, Daet, Camarines Norte. Oh, tara na! Sa Umamori Omse, asikaso ka! Diaryo sa Cool Radio. Diaryo sa Cool Radio. Alright,
Alright, balik tayo, Dario, sa Cool Radio. 7 minutes after 8 o'clock in the morning. Tapos na ho kayo, yung mga tudahon natin. Maganda naman yung panahon, ano? Kaya lang, isa-isa pa rin yung pasahero, ano? Pero pagka minsan may dalawa na rin, ano? Ano ba talaga? Siguro pwede ng dalawa, isa sa back ride, isa sa loob. No? Basta may plastic barrier, no? Tricycle, pwede na siguro yun. Meron nga, puno-puno na, no? At siyempre, kapag sa ibang sasakyan, yung iba, napansin natin, wala na rin silang face shield, no? Wala naman tatagal na face shield yung araw-araw mong gagamitin, no? Kaya yung ilan natin mga local official na mamahagi ng face shield, no? At salamat, ano, yung tanggapan ni Vice Mayor, Vice Mayor Rosamia King, no? Mamamahagi ho ng face shield, ha? Sa atin ng mga babayan, 500 ba yun? 500 pesos. Ano? Yung iba naman nating mga konsyal, namamahagi din, ano? Kanya-kanyang pamamaraan ng pagtulong sa atin hong mga kababayan. Congratulations and thank you very much sa lahat ng atin hong mga local official. Especially sa bayan po ng Dayat, Sangguniang Bayan. Kanya-kanya ho silang, kanya-kanya sila kung ano yung naramdaman nilang pangailangan ng atin hong mga kababayan, yun yung binibigay. Lalo na nung panahon ng pandemic, no? At tayo natutuwa, no? Kasi andyan sila, no? Sa pangangailangan ng ating mga babayan. Thank you, congratulations. Samantala, oras ho natin. Ako, oras na para maghatid tayo ng mga local reports mula sa labas po ng himpilan o bangkeruhan. O bangkero ba? Madadagdagan ho sa bayan po ng Mercedes. Alamin natin ang detalye. Nasa line, Ate Joby Manggubat. Joby, magandang umaga. Good morning sa'yo kasamang Ricky. Siguro bago dun sa balita natin, siguro nga posible na yata ngayon yung doble-doble ang sakay sa mga tricycle sapagkat halos kahahapon yung babanggitin natin si 0357 dyan sa Philippine Segundo Street. Nakita natin dalawa yung sinakay. Nagtatanong yung pasahero, pwede na ba yung dalawa? Sabi niya okay lang. So dalawa, pwede na ba ngayon? Allowed na ba yung dalawa ngayon sa sa tricycle? Pwede na siguro. Wala naman ang huhuli. Wala naman nagbabawal no? Okay na yan. Wala naman siguro nga. Pwede na yan. Paano singil? 15-15 pa rin. 15-15 pa rin yung singil. Hindi ko alam. Kasi kung ganun. Alam mo kasi, wala pa namang ipinapalabas na panibagong kautusan. Kaya, isang tricycle, isa ang pasahero. Oo, ay ngayon, nakikita natin na minsan may dalawa, may tatlo. Alright? Siguro kung magkakamag-anak yun. Siguro pag magkakasama sila kasamang Ricky, parang pwede. Hirap naman na magkahiwa-hiwalay. Oo. Tsaka kung wala ng ibang tricycle, kasi yung tricycle natin ay kalahati din yung bilang ng lumalabas. Yes. Siguro pwede na tayong bumalik sa normal. Ano? Parang pinapayagan na yata yung ganun Kasi nga kung magkasama naman, instead na maghiwalay pa sila na parang convoy yung dating, nakasunod-sundan mo anya yung tricycle na ganito. Diba? Ay kung masingitan. Ay, di maliligaw. Yun ang posible nangyari. Sabi, ang instruction niya din, magkahiwalay sila. Dito anya ko sasakay, sundan mo anya yung tricycle na umalis na yon. Nawala. Kasi ngayon, nagkawalaan. Nagkahiwalay sila. Mahirap din naman nawala yung sinusundan niya. Yun ang posibleng hindi na sila magpang-abot. Yun ang isang doon. Alright. Yung ilan ba yung laman ng bangkero natin dyan? Sabi, madadagdagan na. Ilan ba yung bangkero natin dyan? Ilan ba ang laman? Oo, ang capacity niyan dati noon ay nasa 24. Ngayon nasa 20-something. Pero since na ngayon, 12 na lang ang laman. Ayun. Kasi 50% of capacity, base dun sa guidelines, 12 ngayon ang laman ng isang biyahe ng bangkero. Ayun. Sa transportasyon natin, pinag-uusapan na rin ng ating ITAP at iminungkay ng ating Interagency Task Force na pag-usapan na ng mga lokal na gobyerno kung pwede na silang magpapasok ng ibang mga transport route galing sa ibang probinsya o galing sa NCR. Yun yung mungkahin ng ating Interagency Task Force. Ibinapasa ngayon sa local government unit kung pwede na. Tulad ng Bicol.
O Bicol, kung pwede nang mangyari, magkabiyahe tayo ng bus patungo ng Camarines Sur, patungo ng Legazpi. Kasi meron tayong mga franchise dyan. Yung mga bus natin, may mga franchise. Ngayon, kung papayagan na ng ating local ITAP, lalo na ng Bicol ITAP natin, ay baka pwede na. Kasi binabalik na ho ng Interagency Task Force National, ipinapasa ngayon ang bola sa ating mga regional ITAP o sa local ITAP natin, no? Yes, at so kung hindi tayo nagkakamali, kamakailan may lumabas din na balita, guidelines ng IATF na yung 15 to 65 years old na age restriction pwede nang lumabas. Oo, 15 to 65. Pwede na nga eh. So 15 to 65, di kumbaga madadagdagan talaga yung crowd ng community. So dapat sana ang domino effect niyan, dapat madagdagan din ang transportation natin. Correct. At ang tricycle, baka pwede nang lahat ay pumasada. So wala nang bawasan natin. Bawasan 20% lang. Yung mababawas. Sige. Back to normal na tayo kasi yung ekonomiya natin. So kasi ano naman tayo, modified naman tayo sa general nga medyo maluwag na din. Siguro mas maluwag tayo. Tama ka. Kumpara dun sa quarantine status. Tama yan. Yung GCQ nga may biyahe sa probinsya, tayo MGCQ ayaw nating magpabiyahe. Na mas maluwag pa Nasa tayo. Naman ang logic dun. Tapos pag lumabas ka, pagbalik mo, isang araw lang, quarantine kang hindi. Alam mo, hindi takot sa COVID yung mga kababayan natin. Takot dun sa 14 days quarantine. Hindi naman natakot sa COVID. Nagaling nga. Tingnan mo yung isang barkada natin na taga-Palengke. Diba? Nag-positive. Wala man na niya akong ginamot. Naggaling baga ngayon ako. Man ngayon akong gamot na kung anong ininom. Walang binigay sa kanyang walang binigay sa kanya na dosage na gagawin. Wala, gumaling mambaga. Period. Hindi ibig sabihin, magparainom ka lang ng tubig, may lemon juice ka. Aba parang sipon, ano? Ang pinakamagiging kinatatakutan nga doon ng mga kababayan natin sa quarantine, yung ma-delay o ibig sabihin na mawawala ng transaksyon kasi 14 days kang nakatenga. 14 days lockdown sa establishment, 14 days kang quarantine. Kung ama ka ng tahanan, paano ka makakapaghanap buhay? Okay lang sana kung lockdown din yung pagkain na hindi ka kakain within 14 days. Buti kung sasagutin ng gobyerno, yung 14 na araw mo, yung kailangan ng pamilya mo, ibigay nila, di ba? Sasagutin yung kasamang Ricky ng gobyerno kung ikaw ay nasa ECQ. Hindi, kahit ECQ nga, wala Ita mo yung DSWD, yung SAP, naka nakatipid sila ng 10 billion pesos. Oo nga. Ang dami palang pera, hindi pinamigay. Sabi niya, ni-realign daw yun, nailagay naman sa ilang paggagastos. Hindi pwede yun. Yun ay para sa tulong sa ating mga babae. Nung panahon ng pandemic, hindi ibinigay at savings ngaya. Savings. At least may savings tayo. Yun ang punto doon ng gobyerno. May savings tayo. Pero hindi maganda yun. Kasi hindi yun sa kanila. Yun ay, ang sabi ng ating Pangulo, ipamigay. Kaya sabi ng Pangulo, gusto ko na niya mag-resign. Dahil wala niyang... Kung mag-resign ang Pangulo natin, may mga nakaabang naman sa posto. Sige na, sa balita mo. Yung balita natin, actually, magandang balita ito kung baga titingnan natin sa positibong anggulo. Karagdagang bangkero, posibleng madagdag sa bayan ng Mercedes. Ito ay pag-aari ng LGU pamahalaang lokal kasamang Ricky. Hindi ito kung kanino. Ito ay magiging dagdag na income na papasok sa kaban ng munisipyo. Ito yung mga panukala na pag bangkero ito, na pag ang may-ari ay munisipyo, na kung ano man yung magiging income nito, papasok sa kaban ng bayan. So inaasahang oras na matapos ito ay posible na itong magamit. Sa ngayon, finishing touches na lang ito, inaayos na lang yung upuan at anytime pagkatapos nito magkaroon ng konting blessing, ito ay aarangkada na para dun sa dagdag na masasakyan, yung mga natin, mga nag-overseas natin, overseas tawid dagat. So ito yung mga sasakyan nila at ito nakapattern pa rin kung ano yung guidelines, susundin pa rin syempre yung safety protocols. Ito ang pinaka-good news lang nito, ito ay pag-aari ng munisipyo na magiging karagdagang income ng pamahalaang lokal. So magkano ba yung isang bangka? Halimbawa, yung halaga niyang ginawang bangka ng ating local government unit.
So siguro yun ang alamin natin, yung cost nito, yung kabuuan, para makita din natin kung ano ba talagang, kung sabi nga hindi naman malulugi tayo, so kung nagpalabas tayo ng ganito kalaking halaga, tapos yung end return nito, kumbaga. So alamin din natin sa susunod, after siguro ng operation nito ngayon, initial report pa lang tayo, at least hoping siguro before the end of this year ay mag-ooperate na yon, magkakaroon ng karagdagang puwersa sa mga bangkero at magkakaroon ng dagdag na income sa panig naman ng munisipyo. So yan yung dagdag na impormasyon mula sa location, Juby Manggubat, Cool Radio News. Alright, maraming salamat, Joby Manggubat, no? Ayan, dagdag na bangkero natin. Doon sa atin nung at dagdag sakyan sa atin nung bayan po ng Mercedes. Sabi naman ng texter natin, payagan na dapat ang mga tricycle na 2 ang pasahero. Mga kutsi nga, pansinin mo, 4 o 5 ang sakay. Hindi naman sinisita. Ayan. Sabi naman ng texter natin, 2 bangka fiberglass, 1.2 million mula sa pondo ni Vice President Robredo para sa kanyang Angat Buhay program, tulong sa LGU sa bayan po ng Mercedes. Salamat, Vice President Lene Robredo. Nagkaloob pala ng 1.2 million para dagdag Angat Buhay program sa mga taga-bayan po ng Mercedes. Salamat sa impormasyon. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 19 minutes after 8 o'clock in the morning. At dun sa mga tropa ho natin, kung kayo ho ay makakapunta dun sa atin ng target ngayon pong umaga, mapaki-message ho kung kayo ay kung may sarili kayong sasakyan, mapunta na lang kayo. Alagay ko, yung iba may sarili ng sasakyan, paki-message lang ho at sige, tuloy-tuloy na ho tayo. Negative na mga kasama. May memo. Alam nyo, may nabasa ho akong memorandum galing ho sa atin ng DepEd. Yun yung mga yung pwede rin tayong kumuha, yung mga magulang ho na may kakaya naman, may computer sa loob na kanilang tahanan. Meron ho kayong laptop, pwede kayong magkuha ng digital copy nung module, para bukod sa meron na kayong module, meron pa ako yung digital copy ng module. Mas maganda. Mas maganda ho siguro yung digital copy, ilalagay lang ho natin sa USB, at pwede na natin gamitin. List paper na ho yan, Hindi na ho tayo gagamit ng papel. So, sa atin ng mga kababayan, pag tinanong ka, may laptop ka ba? Wala! At alam naman natin, yung may mga kakayahang mga magulang na nagpapaaral sa kanilang anak ay nasa pribado. At ang karamihan ng mga mag-aaral na nasa ilalim mo ng DepEd ay pawang mga mahirap nating kababayan. Kasi wala silang kakayahan. Sila mag-aaral, di siyempre doon ka sa libre, sa kukunti yung gastos. Kaya kung mga ganito ho na digital copy, pero sa mahirap, wala na hong kaparapag-asa tayo. Kung wala ka rin namang computer, yung pambili nga ng pambili nga ng USB, magkano yan? 400, 300, Tapos kailangan mo pa ng gadget o ng laptop. Hindi naman pwede sa tablet, hindi naman pwede sa cellphone. Pwede ba, Kuya Philip, yun ngayon? Yung USB mo, isasaksak mo sa cellphone? Magtatanong tayo dun sa IT kung meron na ngayong
May adapter. Ayun. Pwede rin sa cellphone, ha? Aba, very good. Doon sa smart cellphone natin, pwede na, may apps na tayong ganon. O pwede yung kunin. Isasaksak na lang sa cellphone. No? Pwede pala, no? Basta meron lang ho tayong, basta meron tayong adapter. Ayun, pwede pala. Sige. At sana nga, matutunan natin yan. Tayo naman, hindi naman tayo IT graduate. Tayo ay laang, call and text. Alright, sige ho, 23 minutes after 8 o'clock in the morning. Medyo lumalapit yung oras na. Antabayan mamaya, kanuri ko sa radyo, tanongin natin sila. Pakikinig tayo, baka kinansil ho yung pagpapatupad ng purutulan ng kuryente kung ikaw ay may arrears before the lockdown. No? Kung January may arrears ka na, February, nagpalabas ho sila ng panawagan o announcement na purutulan. Diyan sa Panganiban, Paracale, at dito sa bayan po ng Daet. Ang masaklap nito, nagpalabas din ho ang ERC na walang purutulan ng kuryente hanggang matapos ang taong 2020. Ewan natin, baka natuloy yung mababalita ho natin. Sana may update ho dito. Yung atin nung kanureko sa radio. Naabangan nyo ng mga kababayan natin. So far, wala naman nagpuputulan baka hindi na natuloy. Alam naman, masunurin naman yung management ng kanureko sa sa ERC kung ano yung pinag-uutos ng NEA, National Electrification Administration, at ng Energy Regulatory Commission. Sumusunod naman yan. Hindi nga basta-basta pwedeng magtaas ng singil ng kuryente hanggat hindi ka dadaan sa ERC. So, yun. Ay sabi naman ng ERC, wala munang purutulan. Please. Nasa pandemic pa tayo, hindi pa nakaka-adjust yung ating mga kababayan, no? Yung ang pagbibigay ng bonus sa mga nasa pribadong sektor na mga negosyo, muntik ng madisgrasya. Ngayon, pipilitin na lang ho. Kahit wala. Sabi nga, kahit break-even, basta yung 13-month pay para ho sa ating mga pribadong empleyado ay maibigay ngayon on or before December 25. Alright? Yung sa gobyerno natin, November 15 pa lang, binigay na. Ganun ho ang gobyerno natin, Sila ho kasi, maraming pundo, Patong ng tax dito, patong ng tax doon, di lalo ng maraming pundo yan. Kung sabi nga natin, ang bawat nasa gobyerno natin ay may pagmamahal sa kapwa. Wala yung corruption pag may pag-ibig, di ba? Samantala, sa dagdag ho nating mga balita, pinawi ng Malacanang at ng National Task Force Against COVID-19 ang pangamba kaugnay ho ng pagtigil ng Philippine Red Cross sa pagsagawa ng COVID-19 test na binabayaran ng PhilHealth Insurance Corporation. Hindi daw makaka-apekto, sabi yun. Kasi laki ho ng utang ng PhilHealth sa Red Cross na maabot sa 930 million pesos. Itam na naman, billion-billion yung nawala sa Red Cross 15 billion Parang kinakalimutan ng unti-unti ng ating gobyerno. Kumusta na? Yung mga magnanakaw dyan ho sa PhilHealth. Pag sa national government natin, billion-billion ang ala lang. No? Yung isang mahirap, magnakaw ng sardinas, kulong. Pagkain lang yon ay sila billion of pesos. Pero ang sabi naman ho ng PhilHealth, mga ugang, abay nagbayad na kami ng 1.6 billion sa Philippine Red Cross. Ay, sino na ba nagsasabi ng totoo? Bakit huminto yung Red Cross, Kaya nga sabi, yung atin hong PhilHealth Insurance Corporation
meron na daw silang ibinayad na 1.6 billion pesos. At least ay 433,263 tests. Ayon ho sa State Health Insurer, sa kanila hong pahayag. Magugulit ang sinabi ho na bigo ang PhilHealth na bayaran ng outstanding balance nito sa kabila ng kasunduan nila ng institusyon na paglaan ng revolving fund at pagbababa sa presyo ng singil sa testing. At dahil dito, napilitan ho ang Red Cross na itigil ang pagtanggap ng COVID-19 test na nakaangkla ang bayad sa PhilHealth package. 1.6 billion, binayaran na pala, baka hindi pa nare-receive. Pero ngayon ho, makikipag-ugnayan na lang po ang PhilHealth sa PRC para maibalik ang pagkasunduan nilang serbisyo. At habang hinihintay ang proseso ng resulta ng pag-uusap, may payo ang PhilHealth sa mga apektadong sektor dahil sa pansamantalang paghinto ng Philippine Red Cross. Masakit na naman sa damdamin yun. Ang apektado dito, yung atin mga OFW, pagbaba mo ng airport, swab test. Saan dadalhin yung kinuha sa iyong swab test? Kung wala namang magte-testing nito, walang magpoproseso ng resulta ng testing. Diba? Paano na? Yung atin mga OFW, sila yung unang apektado dito kasi pagbaba mo lang ng airport, swab test. Okay, kayo magtutungo sa mga natin, sa mga government hospital, pag swab test ka, Philippine Red Cross. Kaya salamat naman at makikipag-ugnayan na ho yung PhilHealth para maibalik ho yung serbisyong napag-usapan sa bigitan ho ng PhilHealth at ng Philippine Red Cross. Alright. Kami ho'y hanggang 8:30 lamang. Magandang umaga kay Kuya Amado. Amado Ramores. Diyan sa Barangay Santa Cruz, sa bayan po ng Talisay. Ang mga tagapakinig po natin sa Kalintaan, Barangay Kalintaan, Talisay. Sa Gabon, kay Lolo Pedro. At sa lahat ng ating tagapakinig. Ate Lita Oliva, Parang Elmer, Kuya Edmond Balse. Kumusta na dyan sa kalapit mo, Kuya Edmond? Kumusta na yung LBC Branch Binson sa Avenue? Okay na ba sila? Hindi magbabago bahala man sila. Alright? Sige ho, kami paalam na mga ugang. Thank you very much, Susin. Nakasama natin sa labas ng impilan, Joby Manggu.